Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko kayo ng update tungkol kay Pangulong Duterte. Merong post dito ang News 5. Posted ilang minutes ago. Hindi ko na makita. 35 minutes ago. Dali kay ang light. Sa panayam ng The Big Story ng One News, sinabi ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na hindi nila alam kung nasaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagpunta ni Medialdea sa International Criminal Court Detention Center sa The Hague, Netherlands, sinabihan umano silang walang Rodrigo Duterte sa loob ng pasilidad. So ito yung exact word ni A.S. Medialdea. Sinakay siya sa ambulance. Binigay lang namin yung mga records niya. Ang sabi, he will be well taken care of and we will be informed immediately of the name of the hospital. So, tugma ito, may nabasa akong post kanina, mga 2 hours ago, na yun nga, dinala si PRRD sa isang hospital. So ito, confirmation na dinala. Ano kaya ang dahilan nga dinala? Was it the ordinary check-up? Hopefully na ordinary check-up lang nga, wag po tayong mag-speculate. Lumalabas na wala pa siya sa detention facility. Ganun ba yun? Ito, dahil walang detalye itong pahayag ni A.S. Medialdea, i-analyze. I believe na the ICC will take care of Pangulong Duterte, hindi nila pababayaan. Kaya dinala siya sa hospital just for yung routine check-up. At kung maganda na ang kalagayan, then yun na siguro, dadalhin na siya sa detention facility. At huwag po tayong mag-alala, maganda po ang detention facility nila sa ICC. Nakita ko yung picture, may kasamahan ko na retired general na nakapunta sa ICC at yun, ipinost niya sa kanyang Facebook page yung itsura ng kwarto ng detention facility at yung komportable, hindi po katulad ng mga prisuhan natin dito sa Pilipinas. So sana walang nangyaring masama sa ating Pangulo. Dasal lang ang ating maitulong at malaki ang magagawa ng ating mga dasal. Magbasa lang tayo sa mga comments, Helen Grace Mainit, sabi niya, ICC will not tarnish their name ng ganon-ganon lang. Ayan. Aalagaan nila yan kasi kasiraan ng pangalan nila kapag may mangyari dyan, especially now na si Digong lang ang pinakamataas na posisyon ang nadakip nila endgame at sila kapag may nangyari dyan. Kaya siguradong nasa mabuting pangangalaga ang ating dating presidente. Baka hindi lang pinapalam kay Medialdea kasi kahit counsel siya, di naman siya accredited. Okay. So agree ako dito. Aalagaan siya ng gusto. Robelin Amarilla, ibig sabihin safe si PRRD. Yun. Di gagawa ang mga yon ng pwedeng ikapahamak
ng Duterte. Alam nila na malaki ang accountability nila pag may masamang mangyari kay PRRD sa poder nila. Di nila hahayaan na mailagay nila sa ICC sa alanganin. You don't know Digong's mind zone. Yan, April Love. Maganda ito. Dinala muna ng ICC sa hospital upang ipa-check up, upang masigurado ang health condition bago ilagay sa detention center. He is very safe in the hands of ICC with love and care. Okay. Bebe Arnejo. Lord, ingatan mo po ang aming mahal na Pangulong Duterte. Neil Jane. Di man sinungaling ang ICC, maaring nasa hospital nga. Wala lang mang-aagaw ng baril. Wag lang mag-agaw ng baril si Digong. Madsmar Pingkol. Nasaan si Tatay Diggs? Diyos ko, Lord, gabayan niyo po siya. Tanda na siya, parang ipagkait ang pamilya niya. Pinamedical check-up lang siguro. Wag hysterical kagad. Yes, wag po tayong maging hysterical. He is in good hands, ang ating Tatay Digong. At hintayin natin yung good news kanina na na-vlog ko na, yung writ of habeas corpus na ipinail sa Supreme Court, inaksyonan na. Meron ng utos ang Korte Suprema sa mga respondents, ang administrasyong ito, na sagutin in 24 hours kung bakit hindi kailangang mag-issue ng writ of habeas corpus, yung manduan ng korte ang PBBM admin na i-produce ang living body ni Tatay Digong. Kaya may pag-asa po na maibabalik si Tatay Digong dito sa ating bansa. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong panunood palagi. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang income sa channel na ito, tinutulong natin, namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair o makapagpatayo ng sariling bahay ang mga talandig. Namimigay din tayo ng solar lights kasi napakadilim ang mga tahanan ng talandig paggabi dahil walang kuryente. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na ami dinhi sa Kalapat ug amo nga tagan tong balay og solar light nga kadtong walay mga suga nga natagaan namo sa unang kaldero karon. Ayo. Ayong gabi eh. Doon sa man mo diya. Ngit-ngit mo. Wala mo'y suga. Oh, so mo dayon mi ha. Doon sa man mo. Kalingkod. Ala ka na, doon sa man ay ngit-ngit man kayo. Lagi, wala may suga. Wala may suga. Wala. O karon na mi yatag sa inyo mga solar light. Ay. Oh, kayo. Unsa man imong ikasulti? Salamat kayo kay natagan na may suga sa una. Sa una ngit-ngit kayo. Oo, na ang unsa man tong una naghahatag sa imo ha? Ay giyatagan kog kaldero. Kaldero. Kog pasalamat kay giyatagan ko. Oo, karon solar light na pod. Oh, atong tanaw nimong kaldero. Naasa abuan. Nasa abuan. Oh. Awiri ni imong kuan, yung atong tan-awon ang kaldero nga kadtong nahatag sa una. Oh, mauna ni siya kadtong nahatag nga kaldero sa ila. Kay mauna ilang una nga kaldero nga gamay kayo, so daghan sila nga magkaon. 7 sila, so natagaan sila aning dako-dako nga kaldero. Oo. Og ikaw man to yan sa imong ika-istorya nga natagaan mo kaldero og karon solar na pod. Kay gitagaan mi.
Oo. sural, Oo. ug kardero. Nga sa una, Di namin ngit-ngit kay hayag na among paranaw dire. oo na may suga. Di naman suga. Oo. So, dako mo galipay nga tagaan na mog solar. Kay lisod pod nga among ning paliton. Oo. So, wa mo ikapalit. Kapalit Oo, lisod ang inyong panginabuhi. Oh, lisod gid kayo. So karon, Nagpasalamat gid ko sa nagatanaw sa video. oo. Kay di na mingit-ngit. Oo. Hayag na. Di na mi magkuan. Gudong ko kay ngit-ngit kayo. Oo, gatulog na din yung mga bata. Natulog na sila. Oo. Nagmuskit na silang sako. Sako pag gidamong muski etloy kayo mi. Sige, Prome, salamat. Sige, Salamat po. salamat kayo.